nakakabahala, mga kababayan. May ilan sa mga nasa gobyerno, media, mga abogado at maging ilang political analysts na matatalino sana, may kakayahan magpaliwanag ng tama at totoo, ngunit tila nais baluktutin ang batas upang pagtakpan ng mga sangkot sa korupsyon. Hindi po ba ito ang tuwirang kabaligtaran ng transparency na hinihingi ng taong bayan? Lalo pong nakakabahala na kung sino pa yung tumitistigo para matunton yung mastermind ng korupsyon, sila pa ang iniimbestigahan, sila pa naiskasuhan. Itong mga demonyong kultong iglesia ng mga manalo na mga ito, salot ito sa Pilipinas. Gayon na rin sa mundo, puro pang loloko ang mga himahayag nila, sa religion man o sa politika o gobyerno. Pati Pilipinas gusto nilang ipamigay sa China dahil lang ayon sa SOCMED ay may utang raw ito sa China at si Kibuloy na ang nag-back up raw ay si Duterte. Kung niloloko nito si Kristo na ginawa nilang Diyos dayosan o idol, dahil sabi nila di raw Diyos pero sinasamba nila, na ang turo mismo nila ang sinasamba raw na di naman Diyos, ito ay Diyos dayosan o idol. Niloloko pa nila ang Diyos, kaya raw sinasamba nila ang hindi Diyos ay dahil sinabi ng Diyos na sambahin, ang pinasamba ng Diyos ay si Jesus Christ dahil nga sabi ni Jesus ako at ang Ama ay iisa, binaluktot pa nila ito, iisa raw sa layunin ang ibig sabihin nito, sinabi nga ni Jesus ako ang Ama, pag di kayo maniwala ay mamamatay kayo sa kasalanan. Oh, magkagayon, mas nalalikuan nila ang mga tao. Sabi nila di raw sila nangingialam sa politiko, panahon pa ni Apple kahit nangungulimbat na ang mga ito. Nagpapabayad ng boto, hanggang ngayon, di nila sinasabi agad kung sino ang i-endorso nila kasi naghihintay pa ata ng kung sino ang malaki ang ibabayad, tulad ng Fernando Poe versus Gloria Arroyo, mga isang linggo na lang bumaliktad pa sila para kay Gloria Arroyo, di ba pumumalitika ang nag-endorso ka, dahil sa bayad. Ang mga paratang o akusasyon ng mga sakultong ito puro katarantidohan at kabaliktaran, sila ang bumabaluktot ng batas, lalo na yung mga batas patungkol sa West Philippine Sea, at patungkol sa pamimili ng boto na nagpapabayad nga sila, niloloko pa nila ang gobyerno, sasabihin nila peace rally, yun pala para buskahan ang gobyerno, tingnan yung kabobohan nila tinatanggol nila yung mga false witnesses, yung 18 paid witnesses, si Mr. Diskaya, si Attorney Baligod, si Marcoleta, si Robin Padilla, si Alan Cayetano at si Mike Stupid, defensor, lahat ito paid witnesses, at mismong ang iglesia ng mga manalo ay paid witnesses, parang mga bangag sila, di nila alam kung ano ang tama o mali. Itong mga demonyong ito, transparency raw, kasi nga para lagi silang mangingaalam pag di nila gusto, at pag di na makatiis mga rally na ang ginagawa nila, mapigilan lang ang investigasyon, mga sinungaling pa, bakit raw hininto yung investigation, yung una ayaw nila na imbestigahan, bakit di ihinto, inamin mismo ni Marcoleta na nalilihis niya ang investigation ng Blue Ribbon Committee, mga angas talaga ang mga ito. Para raw matonto ng mastermind, ayaw nga nila ma-impeach yung anak ng mastermind ng corruption, inamin mismo ni Mrs. Sara Diskaya na nagsimula ang corruption nila panahon pa ni Duterte na at nalaman na pinagpatuloy ng mga aso ni Duterte, tapos pilit na pinaparatang sa administration ni PBBM, na ngayon nagkakagalit-galit na ang mga sa kampo ni Duterte.